Next, a hemispherical tank having a radius of 2.5 meters is filled with water to a depth of 1.8 meter. If a solid sphere having a diameter of 1.8 meters is placed on the bowl, determine how high will the water rise on the bowl. So, hemisphere siya, no? Okay, tapos merong laman na tubig. Okay? Ngayon, nung naglagay tayo ng ano, dito na siguro natin. So, may laman siya na tubig. Okay? Ang initial niya na laman na tubig ay 1.8. Maliit lang pala to. Mababa lang pala yung tubig. No? So, dapat nandito lang. But it doesn't matter. So, I just want it to be realistic. So, 1.8. Kasi ang radius nito, 2.5 eh. So, yung radius niya, dito. No? Anyway, if a solid sphere having a hemispherical lang pala. So, kalahati lang pala ito. But anyway, kumbaga, pwede ba itong burahin? Hindi pwede. Pwede na natin. Okay, hemisphere lang pala siya. So, hemisphere, ibig sabihin, kalahati ng sphere. Okay, may laman na tubig ng depth ay 1.8. Kaya ang radius ng hemisphere is 2.5. Tapos naglagay ka daw ng solid na sphere. Okay, nung naglagay tayo ng solid na sphere, malamang aangat yung tubig na to. Aangat. Okay, so aangat siya ng certain amount. Tawagin natin na 1. Okay? Kasi naglagay ka na ng sphere sa loob. Okay? So, syempre pa, naglagay ka, naglubog ka, aangat yung tubig, no? So, ang tanong, so yung diameter down nitong sphere na to is 1.8 diameter. Okay, so how high will the water rise on the bowl? So, yung pag-angat ng tubig, let's say originally, ito yon. Yung pag-angat ng tubig, ito yon, no? Which is y minus 1.8. Yun yung kukumbitin natin. So, kunin muna natin yung y, no? The idea is, the volume submerged is equal to the volume displaced. Okay, yun yung Archimedes principle. Kung ano yung nilubog mo na volume, yun din yung i-increase ng volume ng liquid, no? So, well, yung sinubmerge natin, this is a sphere, no? Na ang diameter ay 1.8, so ang radius niyan ay 0.9. So, ang volume ng sinubmerge natin ay 4/3 pi 0.9 cube. Yun yung volume ng sinubmerge natin. Tapos, yung na-displace, ano yun? Yun naman, yung volume ng neto, total volume ng water, volume ng water final, minus yung volume ng water initial. Kumbaga, ito yung initial. Diba? So, ito yan. Tapos, ito yung final. So, yung difference nila, yun yung na-displace na volume. Okay? So, ano yun, no?
So dito, kailangan na natin i-recall yung formula ng one-bay spherical segment. So ang shape nito is a one-bay spherical segment. Okay? Ang volume niyan ay pi h over 3 times 3r, pi h squared pala. 3r minus h. Where h is the height nung hemisphere. Tapos yung r is the radius of the sphere. So, ibig sabihin, 4 over 3 pi times 0.9 cube is equal to pi. Yung h natin dito sa final, hindi na natin alam. Y na siya, over 3. Times 3 times r, which is 2.5, radius ng hemisphere, minus y, minus pi. Ang height ng initial is 1.8 squared over 3 times 3 times 2.5 minus 1.2. Okay? Ayan. And from here, we just solve for y. So, magka-cancel yung mga pi. Magka-cancel itong mga 3. So, para lang mabawasan yung ita-type. No? Ayan. And then we solve for y. So, we have 4 times 0.9 cube equals y squared 3 times 2.5 minus x minus 1.8 squared times 3 times 2.5 minus 1.2. So, be careful lang, ano to, cubic equation to, kaya tatlo yung roots niyan. So, kapag nag-shift solve kayo, ilagay niya lang sa within the radius of the hemisphere. Siguro sabihin ko na lang na 2. Ayan, so lalabas ay 1.966 meters. So, yung difference ngayon na to, yun yung i-displace natin. Bawas lang natin yung 1.2. So, that gives us 0.166. Okay, so in millimeters, that is 166 millimeters. Okay, and that should be the answer. Okay? Lumabas, 161 yun sa choices. So, double check ko lang ha. 4 times 0.9 cube equals 8 squared times 3 times 2.5 minus 1.2. Okay, yun talaga. So, that will be our answer. Okay, so that's how we solve this problem.